healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Hallelujah. Anoint the words. There is Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Leading prayer from beloved, honorable Pastor. Bless us, O Lord. Anoint us. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. Mga minamahal, our great Savior, mga minamahal, our Redeemer. And mga minamahal, we are always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, and also to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At patuloy po nating ipinapaabot ang ating pagmamahal, mga minamahal at paggalang sa mga anak ng ating kagalang-galang na pastor na patuloy pong ginagamit at kinakasangkapan ng mahal na Panginoon upang mapangalagaan ang kanyang banal na iglesia hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat sa ating buhay na Diyos kasi patuloy na nagtatalaga, mga minamahal ng mga tao na kanyang gagamitin, mga minamahal sa pagtaguyod sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Habang tayo po ay narito po sa lupa at patuloy nating ipanalangin ang mga anak ng ating mahal na pastor na sila po ay i-comfort ng Diyos, aliwin ang ating mahal na Panginoon. At the same time, ipanalangin po natin ang kalakasan at katatagan sa kanilang mga puso at sa kanilang kaisipan at sila'y pakalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang mga minamahal ang tagumpay ay manatili po minamahal sa kaniyang banal na iglesia. Ating pong handa ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili, mga minamahal sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mga minamahal, what shall we do when we are in the midst of sorrow? Ito po ay mga minamahal, second part na po ng ating topic kahapon, araw po ng Lunes. Ito po ay isa sa ating mga topic at ito po ay ating dinugtungan, mga minamahal. At ito pong mga minamahal tinatawag na sorrow, kumbaga sa Tagalog, mga minamahal, ito po ay kalungkutan na nararanasan ng mga pananampalataya, kapighatian. Nariyan po yung mga sakit at mga kawalan, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat sa gitna ng kalungkutan, mga minamahal, ay meron po tayong mga minamahal Diyos. He is the God of comfort na patuloy pong nag-aaliw sa atin sa iba't ibang mga kapamaraanan. Kaya naman, mga minamahal, tayo po ay nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, ito pong kalungkutan, ito po ay hindi lamang po nangyayari sa ating pong mga minamahal mananampalataya sa ating mahal na Panginoon, maging sa mga unbelievers, mga minamahal na mga taong hindi po nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay dumaranas din po ng kapighatian, sila po ay dumaranas din po ng kawalan, sila po ay dumaranas din po ng mga kalungkutan, iba't ibang mga minamahal pagsubok sa buhay. Ngunit ang pagkakaiba naman po, mga minamahal, ang kanilang dinaranas, mga minamahal, na kalungkutan at kapighatian, kawalan at kahirapan, mga minamahal, ay wala pong gantimpala. Ngunit sa atin na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang bawat kalungkutan ay merong inilaan, mga minamahal na gantimpala, lalong-lalo na kung atin pong ma-overcome, makanker po natin yung mga difficulties in life, yung mga hardship in life, yung mga trials in life, mga minamahal. Once we overcome that any kinds of sorrows, mga minamahal, meron pong great reward na nakahandang mahal na Panginoon. Yun po ang pagkakaiba. Nagtitiis sila, dumaranas sila ng mga pagsubok, nagbabata sila ng iba't ibang mga kahirapan, ngunit ang kanilang pagbabata ay wala pong mga minamahal gantimpala. Tayo po, kung tayo po ay nagtitiis, tayo po ay nagbabata sa paglilingkod sa Diyos, tayo po ay nakikipagbaka sa iba't ibang mga kalungkutan at iba't ibang uri ng mga kapighatian sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tiyak po natin na meron pong gantimpalang ilinaan ang ating mahal na Panginoon. When we are in the midst of trouble, mga minamahal, we need to believe that God will turn your sorrows into a great joy. Ito po yung pang-apat, mga minamahal. Believe that God will turn your sorrows
into great joy. Ating pong panampalatayanan, mga minamahal, to overcome, to conquer, mga minamahal, any kinds of sorrows happen in our life. When we are in the midst of sorrows, ang ating pong unang-unang gagawin, mga minamahal, pang-apat rather na ating gagawin, manampalataya tayo, mga minamahal, na kayang gawin ng Panginoon, mga minamahal, ang kalungkutan, mga minamahal, ng isang dakilang kagalakan, mga minamahal, sapagkat ang ating Panginoon is the Prince of Peace, mga minamahal, is the God of joy and the happiness. Sa Kanya po nagmumula ang kagalakan, sa Kanya po nagmumula, mga minamahal, ang kasiyahan ng ating puso, kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, we are in the midst of trials, we need to believe that God will turn your sorrows into great joy. Panampalatayanan po natin yan, mga minamahal, ng anumang kalungkutan ay kayang gawin ng Panginoon ng isang dakilang kagalakan. Amen? Sapagkat ang bunga, kapag tayo po'y maglingkod sa Panginoon at makaranas tayo ng kalungkutan, kahirapan, kawalan, ang bunga nito, mga minamahal ko, ay kagalakan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, one of the paradox of Christianity is that our God uses pain for our own good. Mga minamahal, isa pong pinapaniwala o paniniwala, mga minamahal, ng mga banal, ng mga anak ng ating mahal na Panginoon, that God, mga minamahal, uses pain and sorrows for our own good. Ginagamit ng mahal na Panginoon ang kalungkutan, ang sakit, ang kahirapan na ating nadarama. Kaya, mga minamahal, ang ating ipanalangin sa mahal na Panginoon, hindi yung alisin ng Diyos ang sakit. Amen? Huwag nating ipag-pray na alisin ng mahal na Panginoon ang kahirapan sa ating buhay. Huwag nating ipag-pray na alisin ang problema ng mga minamahal sa ating mga buhay. Mga minamahal, instead, ipag-pray po natin na, Lord, sa panahon ng kalungkutan, palakasin mo kami. Sa panahon ng mga kahirapan, panghawakan mo kami. Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng kabagabagan, sa panahon na kami nagbabata ng maraming mga pagsubok, ang ating ipanalangin ay panghawakan tayo ng Diyos. Patatagin tayo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat kalooban ng Diyos na tayo po'y makaranas ng kalungkutan, kalooban ng Panginoon na tayo po'y makaranas, mga minamahal ko, ng kasakitan, ng kahirapan. What is the purpose? Sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, God uses pain and sorrows, mga minamahal, for our own good, para sa ating ikakabuti. Sapagkat kung walang pagsubok, kung walang kahirapan, walang kawalan, walang pag-uusig, mga minamahal, hindi tayo lalago, hindi tayo titibay, hindi tayo tatatag, which is na, as a Christian, mga minamahal, kailangan nating maging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging matapang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. And then pain and sorrows, mga minamahal, will help us to be strong in the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, be strong in the Lord by the power of His might. Magpakalakas tayo, mga minamahal, sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. So ginagamit ng mahal na Panginoon ang hirap, ginagamit ng Diyos ang pagsubok, mga minamahal, na dumarating sa ating mga buhay. Ano po ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon? Upang tayo po yung maging malakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, He uses pain. The Lord, mga minamahal, our God, our loving God, uses pain and He uses sorrows, mga minamahal, for our own good. Kaya nga po, mga minamahal, kapag tayo po ay dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng problema, huwag tayong matakot. Huwag tayong mabahala. Huwag tayong magimbal, mga minamahal. Amen? Sapagkat yan ay ipinapahintulot ng mahal na Panginoon to make us strong, mga minamahal, upang tayo po ay maging malakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Siyempre nga naman, kapag tayo po ay lampa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, madali tayong mabuwal, madali tayong matisod, madali tayong panghinaan ng loob, madali tayong, mga minamahal, manlupaypay kung tayo po ay mahina sa pananampalataya. Kaya ang Panginoon nagpapadala ng pagsubok, ang Panginoon nagpapadala ng problema, ang Panginoon pinapahintulutan niya, mga minamahal, na ating ma-experience, mga minamahal ko, ang kawalan, upang tayo po ay maging malakas sa paglilingkod, maging matapang sa paglilingkod, maging matatag sa paglilingkod, hanggang tayo po
ay makarating, mga minamahal ko, sa finish line. Makarating po tayo, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meaning that our biggest sorrow that we experience can result in our greatest joy. Ibig sabihin, mga minamahal, yung pinakamalaki nating kapighatian sa buhay. Amen? Yung pinakamalaki nating pagsubok sa buhay na ating nararanasan, yung pinakamalaking kahirapan na ating nararanasan sa buhay, mga minamahal, ay pwedeng, mga minamahal, gamitin ng Panginoon upang maranasan natin, mga minamahal, yung resulta ng ating, mga minamahal, pagiging maningas sa paglilingkod. Ito po'y dakilang kagalakan yung ating mararanasan. Ang sabi rito, mga minamahal, ang purpose pala, kaya tayo pinapatibay ng Panginoon, kaya tayo pinapatatag ng Diyos, mga minamahal, sa gitna ng mga pagsubok, inaaliw tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Para gamitin din tayo ng Panginoon na makaaliw, mga minamahal, sa iba. 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Ano po ang sabi ng Biblia? Mga minamahal ko, sa English version, ang sabi rito, He comfort us, amen, who comforted us in all our tribulation. Wala pong iba na nagko-comfort sa atin. Ang ating pinakamamahal, in the midst of tribulation, in the midst of sorrows, in the midst of pain, amen, God comforted us, sabi ng Biblia, in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, upang gamitin tayo ng Panginoon sa mga taong nasa gitna, mga minamahal ko, ng kapighatian, kabagabagan at kaguluhan, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Ano pong sabi ng Tagalog, mga minamahal? Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang advantage. Yan po yung pagkakaiba sa mga taong hindi naglilingkod at sa mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain, mga minamahal. Sa panahon na ikaw ay nasa kapighatian, may Diyos ka na malalapitan. Sa panahon ng iyong kaguluhan, mga minamahal, at kabagabagan, may Diyos ka na matatawagan. Amen? Makakalapit ka sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, palaging handang iunat ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa panahon na tayo po'y nangangailangan ng tulong. Tayo po'y nangangailangan ng comfort. Siya ay umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian na nararanasan upang ating maaliw ang nasa anumang mga kapighatian sa magitan ng pag-aaliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Amen? That is the reason why, mga minamahal, na binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Kinukomport tayo ng Diyos. May pagsubok, linulutas ng Panginoon ang ating mga minamahal problema. May pagsubok tayo na naranasan. Binibigyan tayo ng kalakasan to overcome any kinds of trials. Kapag tayo po ay nagigipit, mga minamahal, may Diyos na tumutulong sa atin. Tayo natatakot, tayo nababagabag, nababalisa tayo sa maraming mga bagay. Bilang tao, merong Diyos, mga minamahal, na nagpapanatag ng ating mga puso. Kinukomport tayo ng Panginoon. Ang purpose ng Diyos para makakomport tayo doon sa mga kapatid nating mga minamahal na sa mga problema. Mga kapatid nating mga minamahal na sa mabibigat na mga suliranin. Sapagkat yung ganitong mga Kristiyano na pinagdadaanan, mga minamahal, ang problema at mga pagsubok, mga minamahal, kailangan nila ng mapagsasabihan. Kailangan nila ng mga minamahal, masasandigan doon sa mga taong magpapayo sa kanila, mga minamahal, ng salita ng Panginoon para ma-overcome po nila yung mga problema. Tayo din po ay kinakasangkapan ng Panginoon to comfort them as God comforted us. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, when they are in trouble, we will be able to give them the same comfort God has given to us. God uses our sorrows and pain to strengthen us and encourage others to trust in God. Mga minamahal, yung ating pong sorrows, yung ating pain ay ginagamit at kinakasangkapan ng Panginoon to strengthen us upang yung strength na nasa atin, yung comfort na nasa atin, ang siyang gagamitin din ng Panginoon, mga minamahal, to strengthen others, to encourage others, mga minamahal, na magpatuloy, na magtiwala, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang panglima, mga minamahal, accept that sorrows and pain
mga minamahal, is a part of our Christian journey and believe that we can overcome because Jesus overcome the world. Amen? Ang sabi dito, tanggapin po natin ng buong puso na ang kalungkutan at kapighatian, maging ang mga sakit na ating nararanasan ay bahagi ng ating mga minamahal na paglago. Yung bahagi po ito ng ating paglalakbay bilang mananampalataya. As a Christian, hindi po madali yung ating spiritual journey. Ito po'y kagaya ng isang kalsada. Kapag tayo po ay bumibiyahe, may mga kalsadang pababa, may kalsadang pataas, may kalsadang baku-bako, may kalsada namang mga minamahal, pantay ang daanan. Amen? Ganun na ganun sa paglilingkod natin. Sabi pa nga ng isang awitin, hindi lahat ng oras ay uulan. Hindi rin po sinabi ng Panginoon na sa lahat ng panahon ay sisikat ang araw. Ang pangako ng mahal na Panginoon, bibigyan niya po tayo ng payapang puso sapagkat siya ang Diyos na mag-aaliw sa atin. Amen? Hindi siya nangako, ulitin ko po, hindi nangako ang Panginoon, mga minamahal, na palaging uulan. Hindi rin po siya nangako na palaging sisikat ang araw. Ang pangako ng Panginoon, sa gitna man ng tag-ulan o sa gitna man ng tag-araw, sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng payapang puso sapagkat ang Diyos ay palaging mag-aaliw sa atin. So kung iisipin mong mabuti, wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikapangamba. Ano mang pagsubok ang dumating, may Diyos na mag-aaliw sa atin. Ano mang kahirapan ang dumating, may Diyos na mag-aaliw sa atin. Sabi pa nga ng Biblia, hindi siya magbibigay ng anumang pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya kung hindi ito makakayanan ng kanyang pananampalataya, because God knows our load limit. Alam ng Panginoon ang ating kapasidad. Alam ng Panginoon ang ating kakayahan, mga minamahal. Alam ng Panginoon ang ating limitasyon. Alam ng Panginoon yung ating capacity. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan po natin, minamahal, ang mga pagsubok na ating kinakaharap. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Accept that sorrow sa part of our Christian journey. Tanggapin po natin na ang mga kapighatian, kawalan, ay kaparte po ito ng ating paglalakbay, mga minamahal, at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Believe that we can overcome. Amen? Basahin natin John chapter 16 verse 33. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa English version, these things I've spoken unto you, that in me ye might have peace. Amen? Itong bagay na ito ay sasabihin ko sa inyo, na sa akin ay may kapayapaan kayo. Amen? Ito po ay, mga minamahal, mariin na sinasabi ng Panginoon na sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, we might have peace. Meron tayong kapayapaan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, once na maglilingkod tayo sa Panginoon, the God of comfort is always abiding in us. Amen? Anong purpose, mga minamahal? The Lord abiding in us, mga minamahal, that's why we experience peace. Ang sabi niya, mga minamahal, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Meron kayong kapayapaan sa akin. Kapayapaan na hindi natin mabibili ng pera. Amen? Ito po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tapat kang maglingkod, tapat kang mamuhay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ginaganap po ang kalooban ng Diyos, ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, mga minamahal, yung peace, yung pangako ng Panginoon na kapayapaan, mararanasan mo ito, mga minamahal ko, araw-araw. Kagaya ng ating sinabi, mga minamahal, you sleep like a baby. Matutulog ka katulad ng pagtulog, mahimbing na pagtulog ng isang bata. Matutulog kang payapa, gigising ka ng payapa, mga minamahal. Matutulog kang panatag, gigising ka ng panatag. Matutulog kang may kagalakan sa puso, gigising ka ng may kagalakan sa puso, sapagkat pangako ng mahal na Panginoon, these things
things I've spoken unto you, that in me ye might have peace. Kapayapaan na hinahanap ng mga taong mayayaman, sapagkat ang kapayapaan ay hindi mabibili. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Makita mo noon, mga minamahal, sagana ka sa maraming bagay. Mga minamahal, kumbaga ikaw ay sagana sa pera, sagana sa masasarap na mga pagkain, nakatira ka sa magarang bahay, mayroon kang magarang sasakyan, pero hindi mo maramdaman ang kapayapaan at kagalakan. Sapagkat ang kapayapaan at kagalakan ay wala sa mga material na mga bagay. Ang kapayapaan at kagalakan ay wala sa mga kaibigan. Ang kapayapaan at kagalakan wala sa bisyo. Mga minamahal, ang kapayapaan at kagalakan ay mararanasan mo, kapatid, kapag isuko mo ang buong buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. But in this world, yes, we have tribulation. In this world, yes, we have sorrows. We experience sorrows. Yes, in this world, mga minamahal, we experience pain. We experience hardship, difficulties in life. Yun po'y sinabi ng Biblia. It is biblical. Amen, na mararanasan po natin ito. Amen, pero sabi ng Biblia, amen, be of good cheer. Ikaw ay magalak, ikaw ay masaya. Because I have overcome this world. Amen? Pinagtagumpayan na thousands of years ago. Pinagtagumpayan na ito ng mahal na Panginoon nung siya'y napako sa krus. At pagkatapos na siya'y napako sa krus, namatay siya ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, ay muling nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa araw ng kanyang pagkabuhay, mga minamahal, yan po ang araw ng ating tagumpay. Kaya nga po, tayo pong mga anak ng Panginoon, because Jesus overcome the world, mga minamahal, we are also overcome. Kapag ang Panginoon ay nasa atin, tayo ay nasa Kanya, walang pagsubok na hindi natin makakayanan. Walang problema na hindi natin makakayanan. Walang kahirapan na hindi natin mapagtatagumpayan. Because Jesus is with us. Ang Panginoon ay nasa atin, and He is with us, and we are with Him. Kaya nga, sabi ng banal na Biblia, be of good cheer, magsaya kayo. Amen? Sapagkat napagtagumpayan na ito ng Panginoon. So makita mo, mga minamahal, hindi pa tayo humaharap sa pagsubok. Once you believe and trust the Lord heartily, mga minamahal, yung trust mo ay buo sa mahal na Panginoon. Hindi ka pa humaharap ng pagsubok. Nagtagumpay ka na because Jesus overcome this world thousands of years ago. Hindi ka pa humaharap sa problema, nagtagumpay ka na. Hindi ka pa humaharap sa mga pagsubok, nagtagumpay ka na. Hindi ka pa humaharap sa kawalan, nagtagumpay ka na. Mga minamahal, bakit po ang Panginoon ay nasa iyo at ikaw ay nasa Panginoon? Kung papaanong si Jesus ay nagtagumpay sa maraming mga pagsubok, mga minamahal, tayong mga anak ng Panginoon ay magtatagumpay din. That's why we are overcomer. We are more than a conqueror sapagkat ang Panginoon ay nasa atin. Sabi ng Biblia, kung si Jesus, if God is with us, who can be against us? Who can be against us? Kung ang Panginoon ay nasa atin. And then, who can be against us? Sino ang makakapanakit sa atin? Sino ang makakatalo sa atin? It means, mga minamahal, tiyak ang ating tagumpay kapag tayo po'y manatili lamang magtiwala, umasa at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Because Jesus, He is our firm foundation. Yan po ang itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon na magtiwala ng buong puso, magtiwala ng buong lakas, magtiwala ng buong kaluluwa sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gitna ng pagsubok, kapatid. Ang sabi ng Biblia, tiyak, minamahal ko ang ating tagumpay. Sa Tagalog, ating pong basahin. Sabi ng Biblia, John 16:33, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Thank God for the great peace na Kanya pong, mga minamahal, ilinalagay sa ating mga puso. Kapag payapa ka, mga minamahal, kontento ka sa lahat ng bagay. Amen? Wala ka ng ibang hinahanap pa, kundi ang kapayapaan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, ayaw natin huminto sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw natin tumalikod
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang kapayapaan ito na ating nadarama sa tuwi-tuwi na, mga minamahal, hindi na natin ito mararamdaman. Hahanap-hanapin po ito ng ating mga kaluluwa. Kaya kahit may pagsubok, dumadalo tayo. Kahit may problema, dumadalo pa rin tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit tayo po'y nagigipit, kahit tayo po'y nasa gitna, mga minamahal ng maraming mga pagsubok, nagbabata tayo ng mga kahirapan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumadalo pa rin tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po, minamahal? Dahil nararamdaman ng ating kaluluwa, ng ating mga kaluluwa ay nakakaramdam ng kapahingahan sa tuwing tayo po ay nasa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat ang totoong kapahingahan, lugar kung saan nakakaranas ang ating kaluluwa ng totoong kapahingahan ay sa banal na gawain ng ating buhay na Diyos. Hindi doon sa opisina, hindi doon sa paaralan, hindi doon sa ating mga tahanan. Amen? Nakakaramdam tayo ng totoong kapahingahan ng ating kaluluwa sa loob, mga minamahal ko, ng banal na sambahan sa tuwing tayo po ay nagkakatipon sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. May experience mo kapag hindi ka makadalo ng isang linggo, balisang-balisa ka. Sa loob ng isang linggo lang ha, hindi ka makadalo, mga minamahal, parang kulang na kulang. Nakakain ka naman, nakatulog ka naman ng maayos. Amen? Amen? Nakakapaghanap buhay ka naman, pero although na kompleto materially, pero mga minamahal, kulang pa rin sapagkat mga minamahal, oo, nabubusog ang iyong pisikal na katawan, pero ang kabusugan ng ating kaluluwa at kapahingahan ng ating kaluluwa ay nasa piling ng tahanan ng ating mahal na Panginoon kung saan doon tayo nagdadaos ng ating mga pagkakatipon sa ating pong mga pagsamba. Amen? So we can overcome any kinds of pain, any kinds of sorrows, any kinds of tribulation, any kinds of trials. Kaya natin itong mapagtagumpayan. Kagaya nito ngayon, mga minamahal, nakakaranas ang buong iglesia ng matinding kapighatian, matinding kalungkutan, mga minamahal, sa pagkawala ng ating mahal na pastor. Pero we believe 100% na tayo po'y kaya po nating makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nalulungkot tayo, yes. Nababagabag tayo, yes. Nakakaramdam po tayo ng pigati, lumbay sa ating mga puso, sa ating mga damdamin, minamahal. Amen? Pero hanggang doon lamang po, kailangan din po natin magpatuloy at maging masaya sa paglilingkod. Bakit ko po nasabi, mga minamahal, one time, yung aking beloved father, mga minamahal, ay namatay. Amen? Namatayan na rin po kami ng aming beloved father, at sa kanyang kamatayan, kinausap kami ng isang preacher. Ang sabi niya sa amin, mga minamahal, na dapat ay maging masaya din kayo sapagkat yung tatay ninyo ay naandoon sa langit, sila po ay masaya. Amen? So, lugi tayo, minamahal, kung mananatilit kagaya po ng mga worldly, ng mga tao, mga minamahal, na wala sa Panginoon, walang Diyos na nagko-comfort, walang Diyos na nag-aaliw sa kanila. Yung kanilang kalungkutan, mga minamahal, ay naglalast ng mahabang panahon. Amen? Umaabot sa loob ng isang taon, mga minamahal, sila po ay nalulungkot pa rin. Amen? Ngunit tayo pong mga anak ng Diyos, alam natin na ang ating mahal na pastor ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Sa piling ng Diyos, wala doong kalungkutan. Mga minamahal, kagalakan, kapayapaan na walang hanggang ang mararanasan kapag nandun ka sa langit. So 100% we believe ng mahal na pastor, mga minamahal, hindi niya doon mararamdaman ang kalungkutan. Amen? Lalong-lalo na pagdating niya doon, mga minamahal, amen, angels will rejoice. Bakit po? Dumating ang propeta ng ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Ating beloved mamadir, mga anak ng Diyos na naunang namatay, na kinuha ng mahal na Panginoon, mga manggagawa, mga beloved preacher, sila'y nagdidiwang doon sa langit, sila'y nagsasaya doon sa langit, sapagkat nandun na kasama nila ang propeta ng Diyos, ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, mga minamahal, be of good cheer. Amen? Ituloy natin ang pagbasa, mga minamahal,
Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, upang kayo'y magkaroon. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutang ito ay mayroong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong mga loob. Amen? Be of good cheer. Lakasan ninyo ang inyong mga loob. Mga minamahal, ito'y kailangan natin ngayon para ipagpatuloy po natin ang ligasiya. Mga minamahal, ang mga itinuro, ang mga aral na pinagtibay ng mga panalangin at mga pag-aayuno ng ating mga magulang sa Panginoon. Ang turo ng Biblia, sa panahon ng kapigatian at kawalan, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko na ang buong sanlibutan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Ang pang-anim, mga minamahal, what shall we do when we are in the midst of sorrow? When we are in the midst of sorrows, focus to the recompense of the reward. Amen? Not to the things which is temporal. Itutok natin yung ating mga minamahal paningin. Amen? Let's focus. Let's focus to the recompense of the reward. Itutok natin, mga minamahal, ang ating paningin doon sa gantimpalang kabayaran mula sa ating mga pagpapagal. Ito po yung sinasabi ko. There is always recompense, mga minamahal, amen, of the reward. Meron pong gantimpalang kabayaran palagi ang ilinaan ng ating mahal na Panginoon para sa iyo na nagtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagtitiis sa mga bagay na walang kapakinabangan. Nagtitiis tayo dahil alam natin ang bunga ng ating pagtitiis ay may gantimpala. Alam natin ang bunga ng ating pagtitiis ay may biyaya. Alam natin ang bunga ng ating pagtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kapalit nito ay ang makapiling ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Gaano kasarap ang langit, minamahal? Kapag nasa langit ka, wala ka ng lungkot, wala ng pangamba, wala nang pagkabalisa, wala na ang takot. Sino ang tatanggi ng langit? Wala. Kagaya po ng sinabi ng ating beloved minister, beloved Wildy James, beloved Pods, mga minamahal, 20 years ago, nagpipray na ang ating mahal na pastor na gusto niya nang pumunta ng langit. Amen. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Ng Panginoon ay nalugod, tumugon sa ating mga panalangin, pinahiram pa niya sa atin ang ating mahal na pastor. Hinayaan pa ng Panginoon na makapiling natin ng ilang taon ang ating mahal na pastor. Sino ba ang hindi mag-aasam ng langit? Lalong-lalo na ang ating mahal na pastor. Malalim ang kanyang pangunawa sa kahalagahan ng langit at buhay na walang hanggang, walang tatanggi. Minamahal, kapag tayo po'y dalhin na ng mahal na Panginoon doon sa kanyang kaharian. We need to focus to the recompense of the reward. Tutok tayo sa gantimpalang kabayaran. Amen. Huwag tayong tumingin sa pagsubok, sa problema, sa kahirapan, sa mga suliranin na nangyayari sa ating paligid. Mga minamahal, let's fix our eyes to the recompense of the reward. Focus your eyes to the recompense of the reward. Itutok mo ang iyong paningin doon sa gantimpala na ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Maglingkod ka dahil inaasam mo, sabik na sabik ka na ibigay sa iyo ng Panginoon ang gantimpala ng iyong pagpapagal at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kagaya ng mga kabataan na nag-graduate, nag-aaral ng 4 na taon, 6 na taon sa elementarya, mga minamahal, 4 na taon, 6 na taon sa high school, 4 na taon, another 4 years sa college, mga minamahal, amen, may mga masteral pa. Pag tinanggap na nila yung gantimpala ng kanilang pagod, gantimpala ng kanilang pagpapagal, gantimpala ng kanilang hirap sa pag-aaral, sa init, sa ulan, sa mga sakripisyo na kanilang dinaranas, mga minamahal, walang katumbas na kagalakan ang iyong mararamdaman kapag ang gantimpala ng iyong pagpapagal ay ipagkaloob na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Don't focus to the things which is temporal, doon sa mga pansamantalang bagay lang. Amen. Hindi kayang tumbasan ang mga bagay na nandoon sa langit sa mga bagay na nandito sa lupa. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang mga bagay na nandoon sa langit ay hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan ng tao at hindi kayang, mga minamahal, ipaliwanag ng mga
magagandang bagay na ating nakita. Amen. Pagsamasamahin pa natin ang magagandang bagay dito sa lupa. Pagsamasamahin pa natin ang magagandang lugar dito sa lupa. Maging ang Biblia, mga minamahal. Amen. In-illustrate nila kung gaano kaganda ang langit. Pero I believe, mga minamahal, higit pang magandang lugar ng langit kaysa sa mga ilustrasyon, mga minamahal na sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, may mga kapatiran tayong nandun na sa langit. Ayaw nang bumaba dito sa lupa, mga minamahal, sapagkat ang langit ay walang kasing ganda. Ang langit ay walang kasing rikit, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi ng banal na Biblia, don't focus on the things which is temporal. Huwag titingin sa mga bagay na pansamantala lang. Mga bagay na lilipas, mga bagay na bubulok, mga bagay na mawawala, mga bagay na maglalaho, mga minamahal. Tutok tayo doon sa mga eternal things, doon sa mga bagay, mga minamahal na pangwalang hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 24 and 27. Moses experience hardship in life. Pero sabi ng Biblia, pinili ni Moses ang makasama ang ating mahal na Panginoon. Sa pananampalataya ng lumaki si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. In 25, nang pinili pa ang siyang tampalasanin na kasama ang bayan ng Diyos. Amen? That is the great opportunity and privilege sana for Moses na maging anak na babae ni Paraon. Because according to their tradition, once na ikaw ay anak na babae ni Paraon, yung anak na babae hindi pwedeng maging Pharaoh, maging king ng Egypt. Kaya yung anak niya ang magre-replace upang maging king ng Egypt. So sabi ng Biblia, reject ni Moses, hindi po niya tinanggap ang pagiging Paraon ng Ehipto, mga minamahal. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Mas pinili pa niyang siya'y tampalasanin ng kasama ng bayan ng Diyos. Because in his time, nalaman niya na siya ay Hebreo. Nalaman niya na siya ay Hebreo. Hindi pala siya Egyptian. Nalaman niya na siya ay Hebreo. Nung nalaman niya na siya pala ay Hebreo, ang kanyang puso ay napihit sa pag-ibig at pagpapahalaga sa mga kapwa na Hebreo na siyang mga tao ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya tinanggihan niya ang pagiging anak na babae ni Paraon upang sumunod na maging hari at Paraon, mga minamahal ko ng Ehipto. Ituloy natin ang pagbasa. Mas pinili pa niyang tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng mga nagsisikupas, mga minamahal na kaligayahan. Amen? Nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sabi ng banal na Biblia, ibalik lang po muna natin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mas pinili niya na makaranas ng di baling tampalasanin, di baling i-persecute, di baling i-reject siya. Ang mahalaga sa kanya, kasama niya ang mga minamahal, ang bayan ng Diyos. Amen? Ang bayan ng Diyos ay ang bayan ng Israel. Mas pinili niyang makasama ang bayan ng Diyos kaysa magtamo ng mga nagsisikupas na kaligayahan. Aanin mo, mga minamalang kaligayahan kung ito ay kukupas. Aanin mo, mga minamalang mga nagsisikupas na mga kayamanan. Aanin mo ang mga nagsisikupas na mga bagay dito sa lupa, mga minamahal. Amen? Sabi ng Biblia, mas pinili niyang bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Amen? Sagana ka nga, pero nagkakasala ka man. Sagana ka nga sa lahat ng bagay, pero malayo ka sa presensya ng Diyos. Walang katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. And verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Amen? Kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen? That is the recompense of the reward. Saan nakatutok si Moses? Hindi sa karangyaan ng kayamanan ng Ehipto na dapat sana ay kanya. Saan nakatutok si Moses? Hindi sa pagiging hari, mga minamahal ko ng Ehipto. Siyempre, as a king of Egypt, halos lahat ay nasa iyo na. Pero tinanggihan yun ni Moses, mga minamahal, sapagkat matyaga siyang, mga minamahal, amen, nakatutok doon sa gantimpalang kabayaran na ipinangako ng mahal na Panginoon sa kanya. Ganun dapat ang Kristiyano. Hindi tayo materialistic. Minamahal, huwag tayong tututok sa mga material na mga bagay. Sapagkat ito'y kukupas.
at ito po'y mawawala. Last verse po, mga minamahal. 27, basahin natin. 27. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto. Hindi natatakot sa puot ng hari sapagkat matyagang tulad sa nakakita niyaong hindi nakikita. Amen? Ang kanyang tinututukan ay ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita, mga minamahal. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang mga bagay na nandoon sa kaharian ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, for I reckon not the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory shall be revealed in us. Eternity is coming, and all our pain and suffering will be forgotten. Amen? Eternity are coming. All our suffering and pain, makakalimutan mo ito kapag ikaw ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Yan po'y katulad ng isang ina na kapag malapit na siyang ng mga anak, nararanasan niyo yung hirap, nararanasan niyo yung sakit, yung pighati, minamahal. Kanya po itong nararanasan. Amen? Ngunit sa panahon na sa po'y mga anak, makita ng kanyang dalawang mata ang sanggol, mga minamahal, na lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang hirap at pighati ay mapapalitan ng kagalakan. It will be forgotten. All suffering will be forgotten. All pain will be forgotten, mga minamahal. All tribulation, amen, all difficulties, trials will be forgotten when we are, mga minamahal, when the eternity is coming. Ang sabi rito, the sting of our sorrows will be removed. Yung kamandag, amen, ng kahirapan, ng kawalan, ng sakit, na siyang nagpapahirap sa ating panahon ngayon habang tayo po ay lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga po may ilang mga Kristiyano na gusto na nilang kunin sila ng mahal na Panginoon. Amen? Upang yung kamandag ng kahirapan, ng kawalan, ng pagsubok dito sa lupa, ay kanila na po itong malampasan, mga minamahal. Ngunit hindi tayo ang nagdidesisyon kung kailan tayo kukunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos ang nagdi-decide kung hanggang kailan ang ating buhay, kung kailan tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Patuloy lamang po tayong manalangin na, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng katatagan sa paglilingkod sa iyo upang manatili kaming tapat na naghihintay hanggang sa araw ng iyong dakila at banal na pagdating. Ang sabi rito, and be with Jesus, the sting of all our sorrows will be removed, and be with Jesus in eternity will be our great reward. Our great reward, mga minamalay, walang iba kundi ang makasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang makapiling natin siya sa kanyang kaharian. Ang makita natin siya ng mukhaan. Alam ninyo, mga minamahal, kung napakasarap ang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa tuwing tayo nagpupuri, kung gaano kasarap maramdaman ang presensya ng Panginoon sa tuwing tayo ay buong pusong sumasamba. Higit pa riyan ang sarap kapag makapiling na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon doon sa kalangitan. Amen? With Him in eternity is our great reward. Yung ating dakilang gantimpala ay kung nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga kababayan na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, amen? In serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Walang kalugian ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pawang kapayapaan at kagalakan. Kaya amin po kayong hinihikayat, mga minamahal, na maglingkod sa mahal na Panginoon upang ang kapayapaan, amen, at kapanatagan, ang pag-aliw ng Diyos na aming nadarama sa tuwi-tuwi na, mga minamahal, ay inyo rin po itong maranasan. Lalo tigit sa lahat, ang gantimpala mula sa ating pagpapagal. Oo, may pagsubok, may kahirapan din kayo. Pero walang kabayaran at gantimpalang naghihintay sa mga pagsubok na inyong naranasan. Kami na mga naglilingkod sa Panginoon, kami na gumaganap sa kalooban ng Diyos, may gantimpalang ilinaan ng Panginoon mula sa aming mga minamahal, kapighatian at mga suliranin na kinakaharap. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal sa oras nito. Amen. Amen. Accept Jesus Christ. Because if you want happiness, if you want joy, if you want peace, there is peace in Jesus.
There is happiness in Jesus. There's joy in Jesus. Hallelujah. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa aking panalangin. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, ako pinarito sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan na gawa. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita na maging hari, Diyos ng aking buhay. Kabagan mo ko, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambayan, sa pangalan ni Jesus. Manalangin po kami para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Have mercy upon them, Lord. Kabagan mo kaming kababayan, mahal ng Panginoon. Kawan mo kaming mga kababayan, sila tumanggap sa iyo, mga kilala sa iyo. Maging ang aming mga saved loved ones, aming mga relatives. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka habang bukas pa ang pintuan ng langit. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambayan. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ang pananampalataya, dumalo sa gawain, makinig ng ating banal na programa upang magkaroon ka ng pananampalataya. Because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa, mga minamahal, is heartily devotion. Amen? Yung mga prayers na pagsisisi na hindi po galing sa ating mga labi bagus mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Yan po yung mga epektibong pagsisising katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ilulubog sa tubig kung paano ang mahal na Panginoon ay bininyagan, binautismuhan, ilinubog sa tubig. Ganon din ikaw, mga minamahal, sapagkat ito'y 3 reglamento ng kaligtasan. Ang pang-4 ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Kapag mainit kang maglilingkod, ipaparamdam sa iyo ng Panginoon ang kanyang paglalangis, ang kanyang banal na presensya. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Ano man ang ating mga prayer request, spoken request, ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Hindi siya bingi, minamahal para mapakinggan ang ating mga dalangin at daing. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Kabagan mo kami, kawaan mo kami, mahal na Panginoon, bigyan mo ng katugunan ang aming mga panalangin. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Mahal na Panginoon, anumang asam ng aming mga pusong pagkaloob mo, kalakasan, katatagan, mahal na Panginoon, kalakasan ng aming kalooban na manatili kaming gumaganap hanggang sa aming banal na pagdating. Panghawakan mo kaming lahat, ang iyong mga anak na manatili kaming naghihintay hanggang sa iyong muling pagparito, hanggang sa iyong muling pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, ipatong natin ang ating mga kamay sa mga screen ng ating mga gadget para po sa ating mga viewers, mga minamahal sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng bansa. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ang sabi ng banal na Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kabagan mo kami, kawaan mo kami. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at ipatong sa ulo ng bawat isa sa amin. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Mahal na grant our prayers, there is Lord. Ano mang mga karamdaman naming taglay, ikaw magpagaling. Ano mang problema, mahal na Panginoon naming kinakaharap, ikaw magbigay ng kalutasan. So nung panalangin naman na Pastor, cast out right now and bind the power of darkness. Any kinds of sickness be healed, infirmities cast out. Demons of problem be solved in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, ano mang uri ng karamdaman, demonyong panghina, demonyong kawalan, demonyong kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan ng mga panalangin, demonyong panlalamig at mga pag-alinlangan, cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed, sickness be healed, and problem be solved, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pagdalangis ng Diyos, mga minamahal, at salamat din sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Nawang mga salita ng Diyos na ating napakinggan ay magbigay tibay, dagdag na tibay at tatag sa ating paglilingkod na sa Diyos, mga minamahal, nasa Kanya ang ating tagumpay. Victory is in Jesus. Mga minamahal, at para po sa ating karagdagang mga announcement, mag po natin kakalimutan yung ating banal na
programa, mga minamahal, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating programa mula Lunes, Martes, amen. At pagdating ng Miyerkules ay wala po tayong Miracle Hour sapagkat alas 8 na po natatapos, mga minamahal, ang ating banal na gawain sa araw ng Miyerkules. At pagdating ng gabi ng Huwebes, Biyernes, Sabado at gabi ng Linggo ay tuloy-tuloy na po ang ating banal na programa, Jesus Miracle Hour. Ang ating oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Atin po itong i-share, i-like and share at tayo po yung mag-subscribe sa ating pong mga banal na programa sa ating YouTube channel. Ganun din po sa ating Facebook page, mga minamahal.